Pumasok na si Darren sa trabaho at agad naman siyang binati ni Vanessa nang makita siya nito. Nakapasok na siya sa kanyang opisina at napansin naman ni Vanessa na hindi ganoon kaayos ang pagkakasuot ng necktie niya kaya naisipan nitong sumunod sa loob ng opisina niya. "Why are you here, Miss Devilla? I didn't call you to come inside. I noticed your necktie kasi, sir. Can I?" Nagdalawang isip naman siya kung papayag ba siya. Ngunit hindi pa siya nakakasagot ay lumapit na ito sa kanya upang abutin at ayusin ang necktie niya. Wala nang nagawa si Darren kundi hayaan na lang ito. Habang ginagawa ito ni Vanessa ay inilapit nito talaga ng sobra ang katawan nito sa kanya kaya napapaatras siya hanggang sa napasandal siya sa may desk. Nagulat siya nang makita at maramdaman ang paghaplos ni Vanessa sa kanyang matipunong dibdib hanggang sa bumaba pa sa bandang abs niya. Kahit may suot siya ay parang nagsitindigan ang kanyang mga balahibo. Nakita pa niyang napakagat ng ibabang lobby si Vanessa habang nakatingin ito sa kanya. "Miss Devilla," hindi na natapos ni Darren ang kanyang sasabihin nang manlaki ang mga mata niya sa ginawa ni Vanessa. Inabot nito ang kanyang mga kamay at pinahawak doon sa dibdib nito. Kaagad niyang binawi ang mga kamay niya at nag-iipon ng galit dahil ito ang pinakaayaw niya sa lahat. "Sir Darren," nakangiting wika nito sa kanya sa mapang-akit na boses at akmang hahawakan na siya nito nang itabig niya ang kamay nito. "Miss Devilla, what do you think you're doing, sir? Ayaw mo bang? What are you planning to do?" "Wala naman, sir." "Wala, baliw ka ba? Anong akala mo sa akin? Ganon din ako sa mga amo mo dati na niloko at naitulog mo. Sinasabi ko sa iyo, Miss Vanessa, kung gagawin mo ulit yon, hindi na ako magdadalawang isip. Sisipain na kita agad. Gusto kong malaman mo na galit ako sa mga taong nang aakit sa isa na may asawa na. Naiintindihan mo ba, Miss Devilla, ang sinasabi ko?" Napapikit ito sa huling sigaw niya. Hindi nito akalaing ganoon pala siya kung magalit. Na bad trip naman si Darren kung kaya't naisipan niyang umalis na lang muna sa kanyang opisina. Babalik na lamang siya kapag hindi na mainit ang kanyang ulo. Tama nga ang kanyang hinala tungkol sa kanyang bagong sekretaryang si Vanessa. Nang aakit o nanunukso nga ito ng lalaki, sa isip pa niya ay siguro tinutukso nito ang mga naging boss nito at matapos may mangyari ay saka ito lilipat na naman ng bagong trabaho o kaya naman ay nasisisante matapos makuha ang kapalit. Ayos lang naman sa kanya kung ganoon ang gagawin nito ngunit huwag naman sa mga may pamilya na dahil hindi iyon mabuti. Naiwan namang nakatulala si Vanessa sa loob ng opisina ni Darren. Tila hindi pa rin siya makapaniwala sa mga binitawang salita ng kanyang boss. Nagtataka siya kung bakit alam ng boss niya ang pinaggagawa niya sa dati niyang pinagtatrabahuhan. Naisip din niyang nagkamali nga yata siya ng lalaking inaakit dahil ayaw naman ng boss niya sa pang-aakit na ginagawa niya. "Okay, I won't lure you, Sir Darren. Kakalimutan ko na lang ang nangyari." Nariyan naman si Amber. Siya lang ay okay naman. Hindi na siya makapaghintay sa mga mangyayari dahil tumalab ang kanyang sinasabi kay Amber. "Hi," nahihiyang bati ni Delphine kay Cornelia nang magkita sila sa labas ng building. Malakas pa rin ang pagbuhos ng ulan kung kaya't nakatayo lamang sila na 1 metro lamang ang pagitan sa isa't isa. Ngiti lamang ang bati ni Cornelia sa pagbati niya. Matagal na niyang gusto si Cornelia. "Pwede ba kitang ihatid sa inyo? Mukhang wala kasi yung kotse mo." "Naku, it's okay. Mauna ka na lang, Delphine. Hinihintay mo ba ang asawa mo?" "Yeah. I called him a while ago. Nagpapasando ako sa kanya since nasa bahay lang yung kotse ko. Hinatid kasi ito ng asawa niya kaninang umaga pagpasok ng trabaho." Halatang may awkwardness sa dalawa. Ilang saglit na tahimik ang dalawa. Tanging ang patak ng ulan lamang ang maririnig. Hanggang sa lumabas sa bibig ni Cornelia ang matagal na niyang katanungan para kay Delphine. "Can I ask you a personal question?" "Sure, why do you like me?" Diretsong tanong ni Cornelia na ikinalaki naman ng mga mata ni Delphine dahil hindi nito inasahan na yun ang magiging tanong niya para rito. Napatikim muna ito at nag-isip kung ano ang isasagot sa kanya. Hindi pa man kayo kasal ni Amber noon. "May gusto na ako sa'yo." Hindi niya akalaing ganoon na pala katagal na may gusto sa kanya si Delphine. "Balak ko na sanang ligawan ka noon pero naunahan ako ni Amber. Kaya hanggang tingin na lamang ako sa'yo simula noon hanggang ngayon. Kaya kita nagustuhan dahil mabait ka, simple, mabuti, maganda ka rin, nasa iyo na rin yata lahat. Ayos na sa akin na hanggang tingin na lamang ako sa'yo. Masaya na akong nakikita kang masaya.
ayoko namang guluhin pa ang buhay mo dahil masaya ka na sa asawa mo at sa 2 mong anak. Hindi naman ako yung taong manggugulo sa isang relasyon. I see that you and Amber really love each other. Thank you, Delphin. One day, darating din yung taong para sa'yo. You're a good man and pogi ka rin naman kaya mamahalin ka talaga ng magiging girlfriend or asawa mo. Pero asahan mong tutulungan kita kapag nagluloko yung asawa mo. Hindi natin alam, di ba? Ay, wag naman, Amber is not that kind of man, no. I know, basta narito lang ako lagi sa'yo, Cornelia. Oo na po, friends na tayo, ha? Kailangan pa bang sabihin yun? Casual ka na nga sa akin kung makipag-usap, at saka nasa iisang bangko lang naman tayo nagwo-work. Sa mga sandaling yun ay nagkalapit na ang dalawa, kahit paano ay naging komportable na rin ang dalawa sa isa't isa at casual kung mag-usap. Dumating naman si Amber nang tumila na ang ulan, nakita niya pang masayang nakikipag-uusap at nakikipagtawanan ng asawa niyang si Cornelia sa lalaking katrabaho nito. Nakaramdam naman ng selos si Amber kaya't bumusina siya. Andyan na pala ang asawa mo, Cornelia. Hon, andyan ka na pala. Yes, hon. Inakbayan naman ni Amber si Cornelia at tumingin kay Delphin na tila sinasabihan niya ito na kanya lamang ang asawang si Cornelia. Delphin, this is my husband, Amber. Hon, he is my friend naman, Delphin. Nagwo-work din siya rito sa bank gaya ko. Nag-shake hands naman ang dalawang lalaki at medyo mahigpit ang pagkakahawak ni Amber sa kamay ni Delphin at tiningnan pa ng matatalim na tingin ang lalaki. Nice to meet you, pare. Nice to meet you, too. Nagngitian naman sila sa isa't isa bago bumitaw ng kamay. Nagtataka naman si Delphin sa isip kung bakit ganoon na lamang kahigpit ang paghawak sa kanyang kamay ni Amber at ang talam pa ng tingin nito sa kanya. Nagseselos ba siya sa amin ni Cornelia? Oh, siya, we need to go na, Delphin. Sige, I need to go na rin. Nagkatinginan muna sa huling sandali sina Amber at Delphin sa isa't isa bago naghiwalay ng landas. Bago pa andarin ni Delphin ang kanyang sasakyan ay muli niyang tiningnan ang mag-asawa. Nakaakbay si Amber kay Cornelia at si Cornelia naman ay nasa baywang ni Amber ang isang kamay. Ang sweet tingnan ng dalawa. Nagseselos nga siya sa amin ni Cornelia. Napansin naman ni Cornelia ang walang imik na si Amber nang umaandar na ang sasakyan. Hon, ba't ang tahimik mo yata? Wala naman akong maalala na may nagawa akong mali, ha? Parang may gusto sa'yo ang lokong yun. Halos malaglag ang panga ni Cornelia sa narinig. Teka, si Delphin? Nagseselos ka, hon? Sino namang hindi magseselos doon, kung makatitig sa'yo, parang walang bukas, panay pa yung ngiti ng loko, nagtawanan pa talaga kayo, mukhang masaya ang usapan ninyong dalawa. Hinampas naman ni Cornelia sa braso ang asawa kaya napahinto ito sa pag-drive at muntik nang mauntog ang dalawa sa harap. Sinama naman siya ng tingin ni Amber kaya tinanggal ni Cornelia ang seatbelt sa harap niya at lumapit upang umupo sa mga hita ni Amber kaya magkaharap na sila ngayon. Nakapulupot naman ang mga braso ni Cornelia sa leeg ni Amber kaya wala itong kawala. Wala kang dapat na ikaselos, hon. Ikaw lang naman ang love ko. Hindi ko naman papatulan si Delphin, no, dahil may asawa na ako at mga anak. Kilala mo ako. Napangiti naman ito sa kanya at inunahan na siya nito sa paghalik sa mapupulan niyang mga lobby hanggang sa may nangyari sa kanila sa loob ng kotse, pinagpawisan pa sila matapos ang init ng pag-ibig na pinagsaluhan. I love you so much, hon. Napangiti naman si Cornelia at binigyan ng isang mabilis na halik si Amber. I love you too, hon. Pagkatapos ng huli ngunit matamis na halik sa isa't isa ay nag-ayos na sila ng kanilang suot at nakauwi rin sila. Manang, we're here na po, anunsyo ni Cornelia pagpasok ng bahay. Nanlaki naman ang kanyang mga mata nang makita ang hindi niya inaasahang bisita. Vanessa, nilapitan niya ang kanyang kaibigan upang bigyan ito ng yakap, niyakap na rin siya ni Vanessa. Sumunod namang pumasok sa bahay si Amber at labis ang pagkagulat nito nang makita nito ang babaeng kayakap ng asawa. What is she doing here? Hi, Amber, hindi naman sumagot si Amber at umiwas lang ng tingin at umakyat sa taas. Suplado mode na naman ang asawa mo, Cornelia, huwag na siyang intindihin. Ganyan talaga yan, magiging friends din kayo ni Amber. Hindi lang friends,
More than friends pa, dugtong ni Vanessa sa isip at lihim pang nakangiti. By the way, bakit naparito ka? You did not inform us man lang, na sorpresa tuloy kami. May kinuha lang ako sa guest room, Cornelia, buti na lang ay hindi nakalock, may naiwan kasi ako. Paliwanag naman ni Vanessa, ngunit ang totoo ay palusot lamang ito, nagpunta ito sa bahay ng mag-asawa dahil nais lang nitong makita si Amber. Ah, ganun ba? Kanina ka pa rito, Vanessa? Oo, Cornelia, hindi ko na kayo natawagan kasi naiwan ko yung phone ko sa condo unit ko. Hindi rin agad ako nakaalis dahil umulan bigla, hinintay ko na lang kayong dumating upang malaman nyo na nagpunta ako dito. Naku, walang problema yun, Vanessa, welcome ka sa bahay namin. By the way, nakita mo si Manang Doris. Tinuro naman ni Vanessa ang kwarto ng mga bata sa taas. Sige, akyat muna ako sandali, Vanessa, ha? Huwag ka na munang umalis. Mag-dinner muna tayo, okay? Naiwan naman siyang mag-isa sa living room matapos umakyat ni Cornelia sa second floor upang tingnan ang mga anak. Manang, okay lang po kayo, hiha. Nagtataka lang ako kung bakit naparito ang iyong kaibigan. May kinuha lang po siya sa guest room, she left something daw. How are you, baby? Did you miss mommy and daddy? Parang nakita ko kasing pumasok sa kwarto niyong mag-asawa yung kaibigan mo, hiha. Natigilan naman sa pag-aaliw kay Fiona si Cornelia dahil sa nolanagan niya kay Manang Doris. Talaga po, ano namang gagawin niya sa kwarto namin? Narito kasi ako sa kwarto ng mga bata at nakabukas naman ang pinto. Napansin ko kasing may dumaan papuntang kwarto niyo. Wala naman akong ibang kasama rito maliban sa mga bata kaya't baka si Vanessa yun. Nakakatakot naman po yang sinabi niyo, Manang, baka mamaya ay multo pala yun, or baka na malikmata lang po kayo. Sa bagay, hindi naman ako sigurado, wika naman ng Katie wala, baka na malikmata nga lang siguro ako. Alam mo na, medyo may katandaan na rin ako at lumalabo na ang paningin. Don't worry po, ipapacheck up po natin ang mga mata niyo para magkaroon na po kayo ng salamin. May kaibigan po kasi kami ni Amber na doktor sa mata. Ay sus, hindi nyo na kailangang gawin yun, nakakakita pa naman ako. Okay lang po yun, Manang, libre po namin yun, part ka na ng family namin at parang nanay ka na rin namin kaya ayos lang sa amin yun. Oh, siya, kayo ang bahala, basta't masaya ako na narito ako sa inyo sa maraming taong lumipas. Kahit ilang taon na itong nasa pamamahay ng mag-asawa, maging noong nasa bahay pa lamang ito ng pamilya ni Amber, nagustuhan talaga nito ang ugali ni Cornelia. Natutuwa ito kay Cornelia dahil sa maraming taong nakilala nito si Cornelia ay hindi man lang nagbago, mabait pa rin kung kaya't ganoon na lamang nito pagsilbihan ang mag-asawa, pati na rin ang dalawang anak ng mga ito. Naghahanda naman si Amber sa kusina nang makagpalit na siya ng damit pambahay, dahil nasa taas naman sina Manang Doris at Cornelia na nagbabantay at nag-aaliw sa mga bata. Tinungo ni Vanessa ang kusina upang makasama si Amber. Tulungan na kita, Amber, alok niya sa lalaki at kukunin na sana ang mga plato ngunit tinabig ni Amber ang kamay niya. Umuwi ka na, nagpunta naman si Vanessa sa likuran ni Amber upang yakapin ito ng mahigpit. Nagulat si Amber sa ginawa ni Vanessa kaya pilit niyang inaalis ang mga kamay nito. Ano ba ang ginagawa mo? Pigil pa ang boses niya upang hindi marinig sa taas. Umuwi ka na nga, you're not welcome sa bahay namin. Welcome ako dito, sabi ni Cornelia. I'm here because I want to see you. Miss na kita, baby, sabi nito at niyakap na naman si Amber. Idiniin pa nito ang dibdib sa matipunong dibdib ng lalaki. Pwede ba, Vanessa, bumitaw ka na sa akin? Kapag hindi ako nakapagpigil, kakalad ka rin na talaga kita palabas ng bahay namin. Buwelta ni Amber kay Vanessa at itinulak pa ito nang bumaklas na sa pagkakayakap sa kanya si Vanessa. Binabantaan mo ba ako, Amber? Hindi naman sumagot si Amber at sinaman lang siya nito ng tingin. Wala naman palang kwenta yang sinasabi mo. Hindi ako natakot, buti pa pala yung sinabi ko, katatakutan talaga. Naguluhan naman si Amber sa sinabing yun ni Vanessa. Nagulat na lamang siya nang hatakin siya nito papuntang banyo. Inalis naman niya ang pagkakahawak ng kamay ni Vanessa sa kanyang kamay. What do you think you're doing, Vanessa? Pakiramdam niya ay may binabalak na naman si Vanessa sa kanya at natatakot siyang baka bumaba na si Cornelia at mahuli sila na nasa banyo. Let me give you head here, Amber.
Ano, nasisiraan ka na ba? Hindi, agad siya nitong sinunggaban ng halik sa mga lobby. Pumiglas naman siya at lalabas na sana sa banyo nang magsalita ulit si Vanessa na siyang dahilan para matigilan siya. Sige, kapag ayaw mo, sisiga ako para malaman nila. Walang hiya ka talagang babae ka, nanlilisik sa galit si Amber. Agad siyang hinalikan ni Vanessa, nasa tuktok na ng hagdanan si Manang Doris at tinatawag si Amber nang makitang wala sa kusina ang lalaki, Amber. Narinig naman ito ng mahina ni Amber kaya kinabig niya ang ulo ni Vanessa dahilan para mapaupo ito. Amber, bakit? Shut up, pigil ang boses na utos ni Amber kay Vanessa. Agad na pinahiran ni Amber ng tissue ang kanyang kahabaan na may laway pa ni Vanessa. Matapos niyang ayusin ang sarili ay lumabas agad siya sa banyo at nagtungo sa kusina. Amber, nasaan ka? Yes, Manang, tinatawag niyo po ba ako? Kabadong tanong ni Amber nang makapunta na siya sa kusina at makita na niya si Manang Doris na nakakalahating hakbang na sa may hagdanan. Ay, iho, akala ko ay kung nasaan ka na, hinahanap ka ni Cornelia sa taas. Sige po, aakyat na po ako ngayon, tapusin ko lang po iyo. Naiwan naman si Vanessa sa banyo na naiinis dahil hindi natapos ang pagpapaligaya niya kay Amber. Hindi man lang siya nakatikim ng saglit na ligaya mula sa lalaki, walang hiya talaga ang matandang yun, istorbo, nakakainis, padabog niyang sinara ang pinto ng banyo paglabas niya. Nagkasalubong naman sila ni Manang Doris sa may kusina. Sinaman niya ng tingin ng Katie wala ng mag-asawa nang hindi ito nakatingin sa kanya, nang mapalingon ito sa kanya ay kaagad niyang binigyan ito ng peking ngiti. Nang makapunta sa living room si Vanessa, napakunot naman ng noo si Manang Doris dahil sa tinura ng babaeng nakasalubong niya ilang segundo lang ang lumipas, napalingon pa siya kung nasaan ito. May kakaiba talaga sa Vanessa na ito, thanks pala sa dinner na ito, ha, ang sarap talaga ng mga luto nyo dito, samantalang ako, kaunti lang ang naluluto ko, mga simpleng recipes lang. Kung gusto mo, magdala ka ng pagkain. Initin mo na lang bukas sa kondo mo para hindi ka na magluto pa. Really? Sige, sure, magdadala ako. Thanks, Cornelia. Lagi pa niyang sinusulyapan si Manang Doris dahil may binabalak na naman siyang kalokohan, ngunit hindi niya magawa dahil makikita siya nito. Narinig naman nilang umiyak ang isang anak ng mag-asawa kung kaya't nagmadaling tumayo sina Cornelia at Manang Doris para puntahan ito. Ako na ang bahala, hiha. Tapos na rin naman akong kumain. Sige po, salamat, Manang. Habang nag-uusap ang dalawang babae, nagulat naman si Amber nang maramdaman niya ang isang paa ni Vanessa na nilalapat sa kanyang paa na unti-unting umaakyat papuntang binti hanggang pumasok ito sa suot niya at nagtagal sa kanyang hita. Tila may kuryente namang damaloy sa katawan ni Amber nang sandaling iyon. Aalisin na sana niya ang paa ni Vanessa na nasa kanyang hita, ngunit muntik na siyang mapaungol nang maramdaman niya ang pagdampi ng paa ni Vanessa sa kanyang suot na boxers. Napaubo na lamang siya. Okay ka lang, hon? Tumango naman si Amber at inalis ang paa ni Vanessa. I'm okay, hon? Uminom siya ng tubig dulot ng kaba, umayos din siya sa pagkakaupo dahil baka mapansin ito ng asawa. Lihim namang napangisi si Vanessa dahil alam niyang nakaka-turn on ang kanyang ginawa kay Amber. Muli niyang ginawa ito but this time ay kasama ang hita ni Amber. Dahan-dahan niya itong dinama gamit ang kanyang paa na sinasadyang akitin ng lalaki, pinandilat na naman siya ng mga mata ni Amber pero hindi niya ito pinansin, bagkus ay pinagpatuloy lamang niya ito. Tumayo naman si Cornelia upang maghugas ng mga kamay. Doon na lamang nagkaroon ng tiyempo si Vanessa na ipasok pa sa loob ng suot ni Amber ang kanyang paa kaya naman nasalat niya ang umbok nito. Mahinang napaungol si Amber nang igalaw ni Vanessa ang mga daliri ng kanyang paa sa ibabaw ng boxers ni Amber. Napangiti at napakagat ng lobby si Vanessa, nais mang alisin ni Amber ang paa ni Vanessa ngunit hindi niya magawa dahil nasarapan din siya sa ginagawa nito. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Not to turn on ako sa ginagawa ng babaeng ito. Nga pala, hon, agad namang naitabig ni Amber ang paa ni Vanessa nang marinig niyang magsalita ang asawa. Anniversary pala namin next week, gusto mo bang sumama sa akin? Huwag na, hon, anniversary ng bank niyo yun at hindi naman ako part dun. Okay, baka maopi ka lang diyan and susanjitan mo lang mga coworkers ko. Basta't lumayo-layo ka sa Delpin na yun.
Baka chance ingan ka noon dahil wala ako. Ano ka ba? Friends nga lang kami ni Delphine. Selosong ito. Napanguso na lamang ito dahil alam nitong nagseselos siya sa katrabaho nito sa bangko. Lihim namang pinagmamasdan ni Vanessa ang mag-asawa. Nakakainggit naman ang mga ito. Sobrang sweet, na curious pa siya sa pangalang nabanggit. Delphine? Sino naman kaya ang lalaking yun? If may gusto ang lalaking yun kay Cornelia, maybe I can talk to him para mapalapit silang dalawa ni Cornelia, and if that would happen, I'm going to be with Amber's side. Hinatid na rin ng mag-asawa si Vanessa sa kondo nito. Naunang tumungo si Amber pabalik sa kotse at naiwan naman si Cornelia sa kondo ni Vanessa dahil may pinag-usapan pa ang dalawa. Nang akmang lalabas na si Cornelia ay tinawag naman ni Vanessa ang kaibigan. Cornelia, may load ka? Pwede bang makitext sa phone mo? Yeah, sure. Wait, thanks. Ha? Makigamit lang ako ng CR mo, Vanessa, ha? Sige, go lang, Cornelia. Nang magtungo na sa banyo si Cornelia ay dali-daling hinanap ni Vanessa ang number ni Amber. Ang totoo ay wala naman talaga siyang iti-text. Nais lang niyang makuha ang numero ng lalaki sa cellphone ng kaibigan. Ano bang name ni Amber dito sa contacts list ni Cornelia? Walang Amber. Here it is. My husband lang pala ang nakalagay. Dali-dali naman niyang tinype sa kanyang cellphone ang numero ng lalaki. Narinig naman niyang patapos na si Cornelia sa banyo kaya binilisan niya ang pag-save. Thanks, Cornelia. Binalik na niya ang cellphone ng kaibigan. Sige, Vanessa, alis na ako. Good night, ingat kayo, Cornelia. Nang makalabas si Cornelia sa kondo niya ay halos mapunit ang lobby niya dahil hindi siya nabigo sa kanyang balak. Nadarama niya ang excitement dahil mako-contact na niya si Amber. Samantala, sa kotse naman ay magkausap ang mag-asawa. Ang tagal mo, Han, ginamit ko lang yung CR ni Vanessa, halika na, Han. Magkatabi ang mag-asawa habang natutulog. Naalimpungatan si Amber nang marinig niya ang tunog ng kanyang cellphone. Agad naman niya itong chinek kung ano ito. Napakunot naman ang noo niya nang makitang numero lamang ang nakita niya sa screen ng cellphone niya. Hindi ito nakasave sa contacts niya. Napatingin muna siya sa natutulog niyang asawa bago niya binuksan ang mensahe. Mula sa unknown number. Hi, lalong kumunat ang noo niya. Sino naman kaya ito? Hating gabi na pero nakuha pa niyang mag-text. O-off na sana niya ang cellphone niya nang tumunog ito ulit. Binasa ang message na mula pa rin sa parehong number. Check your messenger, I sent you a message. Sinunod naman ni Amber ang sinabi ng nasa text message. Inan niya ang wifi sa cellphone niya at nagpunta sa messenger upang i-check. Nanlaki na lamang ang mga mata niya nang makita kung sino ang nag-message sa kanya. Parang umakyat din ang kanyang dugo sa katawan nang makita ang laman ng message. Mula kay Vanessa. Hi, babe, yun ang nasa message nito. May kasama pang dalawang nakabikini na pictures ni Vanessa. Sa hindi malamang dahilan ay nagising ang natutulog na sandata ni Amber sa sandaling yun. Muli niyang tiningnan ang asawa niyang mahimbing pa rin ang tulog sa kanya. Sino mang mga sinend ni Vanessa. Muntik nang mahulog sa kanyang mukha ang cellphone nang tumawag ang numerong nagpadala sa kanya ng text message. Nagdadalawang isip siya kung sasagutin ba niya ito o hindi, ngunit parang may sariling utak ang kanyang mga daliri at sinagot ito. Amber, agad na inilayo niya ang cellphone sa kanyang tainga at pinatay ang tawag dahil sa lakas ng ungol sa kabilang linya. Buisit talaga ang Vanessa-ang ito, kachat siya ni Vanessa sa messenger. Mula kay Vanessa. Baby, gusto mo ba akong makita? Hindi, pinili na lamang ni Amber ang off ang cellphone niya. Sinikap niyang huwag matukso kay Vanessa. Sa kabilang banda naman, hindi nagtagumpay si Vanessa kaya inis siyang sumalampak sa kama. Akala niya'y kakagat na si Amber sa ginawa niya. Ang hirap mo talagang akitin. Amber, paano ba?